Ayan. From Melbourne. Dito kayo, madam. Sa inyo, madam, ano po bang ano? Meron akong L4, L5 sleep disc. So, Okay. 10 years ago. 10 years ago. Yan naman, pagka mga ganyan, mga kaso ng mga lumbar problem, very common yan, L4, L5, L5S1. Ngayon, pagka meron kayong ganyan, iwasan nyo naman ang magbuhat ng isang paa, yung nakaganito. Ituturo kanina sa kanya, yung muestra ko, yung paganyan. Kailangan naman, nakatulong naman yung tuhod nyo. Para yung bigat, nakatulong yung joint natin sa tuhod, yung buong puwersa, hindi kagad balakang. Pero sa inyo, ma'am, mukhang hindi naman siya ngayon in pain. Nararamdaman nyo lang Week naman. lang yung left ko. Nag-therapy, nag-physiotherapy ako ng 1 year. And then kasi nagkaroon siya ng very weak na hindi ko magamit yung left ko. So usually kapag naglalakad ako, pag namali ako ng lakad, namali ako ng turn, shooting pain sa shattle ako. Dito sa sciatic pain. Tapos pagka matagal ako naglalakad, yun, it's so weak. Wala kayong yung MRI nyo before? Wala kayong MRI? Titignan ko yung kung yung L4, L5 mo, kung gaano kalala yung tumama. Makikita kasi yun eh. Sa MRI, makikita yung nun. Kung nag-extend out na ng malaki or sakto lang, doon nating mas may papaliwanag pa. Pero magkaganon pa man, ano yung pinaka sleeve disc lang nakalagay o mayroong mga herniation. Marami kasing yan katawagan eh. Yun ang sleep disc. Okay. Nakuha naman sa therapy. Okay, good. Sige, relax lang. Okay, tayo. May tuturo lang kasi sa yung maintenance pagdating mo sa abroad. Isang pag-isa lang. Okay, higang patagilid. Ano yung mas masakit? Kaliwa o kanan? Madalas po ako. O sige, ganyan. Dito ka sa akin humarap niya. Higa kang patagilid. Ayan. Okay, relax lang ha. Okay, other side. Ay, other side. One more. Other side. Madali lang yung sleep disc eh. Yes, madam? Paano nakatakas siya? Ma'am, normal lang naman yon. Siyempre, pagka sa mga ganitong therapy, risk ito sa mga hindi talaga marunong. Pero siyempre, kung napapanood nyo na ako, kahit nakapikit, kumbaga siyempre, pag na-review nyo na yung tao, ay marunong to. Komportable na kayo. Hindi kayo mapapahamak. Pero kung out of the blue, sinama kayo ng kapatid nyo or pinsan nyo, hindi rin niya gano'ng tinuro lang ng mga kamag-anak, ay dyan, marunong yun dyan. Doon kayo kabahan kasi may nadidisgrasya talaga sa ganito. Pero pag kayang ipaliwanag lahat ng dinudulog nyo, yun na yung kumbaga, yun na yung points na alam niya yung ginagawa niya. So, magtiwala lang kayo. Delikado talaga to sa mga nagsusubok ng ganito. Ay, syempre, kailangan aralin nyo muna yung bone structure ng tao para hindi kayo makapahamak. May nag-viral na ganito, di ba? Oh, yun. Paano? Nakaangat pa. Pinilit na eh. Oh, yun. Putol. Right position, right timing, tamang puwersa, hindi yan mababali. Pero kung lalabanan mo, ay, hindi po pwede. Relax. Ayan, No worries, ma'am. Ito ay kabisado natin. Hindi kayo mababamak din. Diyan ka lang. Diyan ka lang muna, mama. Kalimutan ko. Huwag kayong titingala. Yan ang bawal sa'yo. Kunyari, gusto mo itong tignan ilaw na to. Huwag kang gumanyan. Matras ka para very, kumbaga, hindi talaga siya sa wala namang kadahilanan na magsushoot na kagad yung pain. Okay? Kung sa trabaho, expect na natin yan. Kahit wala tayong mga
kahit wala tayong mga ganyan, basta napagod tayo, mga joint talaga natin, that's normal sa mga taong nagtatrabaho. Pero kung wala naman dahilan, may lilingon ka lang, ay, butiki. Tapos di ba? Kung nag-tweet ito, lumingon lang ako eh. Yun nga yun eh. Tapos, Di ba? tweet na siyang gano'n. Sabi siya, wala namang dahilan. Yes. Nag-shoot yung pain, di ikaw ang mahirapan. Tapos pinatingin ko sa doktor, bigyan na ako ng anti-inflammatory. Yes, that's normal procedure sa hospital kasi may inflammation, anti-inflammatory. Pero that's reliever lang yun eh. Hindi talaga siya na-adjust. Pero yung pag gano'n mo, parang may pumitik, ganunin ko. Tapos. Problema po doon, ayaw nilang x-ray, Kasi alam nila walang fracture. Buti nakakatipid kayo. Pero kung direct, yung iba naman, siyempre, iba-iba rin po yung master ng ng mga doktor. Iba-iba po ang master niya mga yan. Hanggat maaari, swerte nga nyo, sinasabi, para makatipid kayo. Hindi na dagdag bayad. Kasi alam nilang hindi na fracture kasi gumanon ka lang eh. Ang madadamage kasi noon, yung mga nerves natin, tsaka yung disc. Hindi kita sa x-ray yun. Sayang lang. Pero kung eksperto yung Nag-underwork cover ako kaya pina-MRI. tihaya ka, madam. Sa abroad, may ganyan eh. Pero dito sa Pilipinas, walang underwork. Wala kang pasok, wala kang sahod. Baga, alam mo yun. Sa abroad, may mga policing gano'n eh. Yan, lagay sa tiyan. Lagay sa tiyan. Yan. Okay, relax lang. Okay, inhale. Exhale. Oh, no. Isa lang. Inhale. Exhale. Thank you. Hindi pwede mag-re-inhale, exhale. Kasi doon nagkakaroon ng problema. Pero siyempre, kabisado ko yan. Hawak ko kayo eh. Alam ko kung ibabump mo ng ganun. Kailangan yan. Exhale. Yun. Pero pag inhale, exhale, wag. Maaaring ma-rupture yung nyo rito. Hindi man mukhang malakas yan hinatak, pero may nakadagan sa yung bakulaw, oh. Talagang hindi ka uusog yan, mabigat si Roy. Pero pag yung mga, di ba nakikita nyo? Walang nakaano dyan, talagang umuusog yan. Exaggerated tignan, pero alam nila yung nun. Alam nila yung tamang puwersa. Pero ngayon, yung iba, kaawel na rin ginagamit kasi medyo risky yung Y-strap ang tawag. Kaya ang ginagawa, nag-transfer na rin, nagpalit. O yun. Pag wala, ako may ako eh. Siya, yun na rin yun. Di ba nakaka dito? Ginigrip yung balakang para matraction yung spine. Pero sa amin, siyempre, may tao kaming dadagan sa inyo. Hindi talaga iusog, lalaki ni Roy. Hindi nga siya ganun kalaki sa person. Sa TV, nagsasabi, parang hindi ka kasi sa monitor, Roy, maliit ka lang pala pag sa personal. Maliit lang siya. Hindi, naka-wide kasi yan. Malapit masyado. Hindi katulad yung mga camera ng mga pang-shooting. Malaki, malayo talaga may adjustment. Ang cellphone na yan, kahit hindi mo adjustin, yung ganito kalapit, parang ang laki nung yung kwarto na to. Di ba? Pag parang ang laki, pero tama lang makaikot kami. Ganun ang Hindi naman kailangan sobrang laki. Ang mahalaga, kasya yung Roy. Sige ma'am, upo. Isa lang ang tatandaan nyo. Yung tinuturo ko kada morning. Sa lahat to. Sa lahat ng nakakaranas ng lower back, tulad yan, na-diagnose si ma'am ng sleeve disc. So may disc compression siya. Anytime, kahit nagbuhos ka lang ng tubig sa banyo ng isang tabo, possible na mag-shoot yan. Depende sa yung parang yung timing. Pag ang bigat mo ay sinalo lahat ng balakang mo, hindi mo itinulong yung legs mo,
malaking posibilidad na sumakit yung balakang nyo. Pero anong ano natin dyan? Anong remedy natin dyan? Lalo kung malalayo yung therapist natin. O katulad niya, pag nasa abroad kayo, syempre mas komportable kayo sa mga Pilipino eh. Pag mga ganito, hindi kayo komportable sa ano. Pag lower back, ito lang palagi. Pag gising sa umaga tayo, iyayin muna ako. 1, lakas ng konti. 1, kabila. 2, yan lang. Tapos, aplos nyo ng sarili nyong pagmamahal, upo ka. Pwede yung konting pau. Ganito lang. Hindi nyo kailangan na i-guide-guide pa yung kamay nyo sa mga bukol-bukol. Ganyanin nyo lang. Ganyan-ganyanin nyo lang. Malaking bagay yan. Yung mga muscle nyo na nagtitigasan, ganyanin nyo. Pag uminit yan, break yung mga tinatawag nating stiff muscle or muscle spasm. Okay, ma'am. O, kumusta yung pakaramdam nyo? Okay. So good. Thank you.